Wala na raw sa jurisdiction pa ng QCLGU ang desisyon sa bahagi ng EDSA Ortigas para sa mga grupong nais magsagawa ng rally kasabay ng 40th anniversary ng EDSA People Power sa Miyerkules. Itong paninindigan ng lokal na pamahalaan kasunod ng iilang reklamo na kanilang natatanggap na hindi nila pagbibigay ng permit. Ayon pa sa lungsod, 3 grupo lang ang nabigyan nila ng permit na papayagang magkilos protesta na gagawin lamang sa People Power Monument. Narito ang kabuuan ng report. Kasunod ng nalalapit na paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25, nanindigan ng Quezon City Government na wala silang grupong hindi pinayagan na magsagawa ng rally o pagtitipon sa loob ng lungsod. Sa inilabas na pahayag ng QCLGU, nakasaad na lahat ng mga grupo na nagsumite ng dokumento para makakuha ng permit sa kanilang pagkilos ay kanilang tinanggap at dumaan rin daw sa mga pagsusuri. Gayunpaman tanging ang trillion peso March movement lang ang napahintulutan kasama na ang 2 grupo. Sa EDSA People Power Monument lang sila maaaring makapagsagawa ng pagkilos, lugar kung saan lamang pinahihintulutan ng QCLGU. Ang ilang grupo raw na nagpahayag ng pagkilos sa bahagi ng EDSA Ortigas ay hindi na nila saklaw pa. Paliwanag ng QCLGU, ang EDSA Ortigas ay isang major highway na nakasailalim sa multi-city jurisdiction kaya't inendorso nila ang desisyon sa Mandaluyong City Government at Eastern Police District. May ilang grupo rin daw na hindi sumang-ayon sa kondisyon ng LGU na magtayo ng iisang stage para sa lahat ng magkikilos protesta dahilan para hindi sila mabigyan ng permit. Bagamat kinikilala at iginagalang daw ng lokal na pamahalaan ang karapatan at pagnanais ng bawat individual at grupo na magtipon-tipon para magpahayag ng kani-kanilang saloobin, opinyon at ipinaglalaban bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution, may kaakibat pa rin daw silang responsibilidad at obligasyon na sundin ng batas na nangangailangan ng written notice o permit na hahanapin sa mga magrarally. Bahagi rin daw nito ang kanilang tungkuling tiyakin na magiging maayos at ligtas ang pagdaraos ng mga aktibidad, hindi lang para sa mga magkikilos protesta, ngunit higit sa publiko lalo't ordinaryong araw ang pagdiriwang, hindi special holiday at may kanya-kanya ring gawain ng iba gaya ng pagpasok sa trabaho at eskwelahan. Binigyang linaw rin ng QCLGU na hindi nila ipinagbabawal ang pagdadala ng mga placard taliwas sa mga kumakalat na impormasyon. Samantala matatandaan na noong nakaraang linggo, nagsagawa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng walkthrough sa People Power Monument kasama ang grupo ng Trillion Peso March. Sa Miyerkules, inaasahang alas 7 ng umaga magtitipon-tipon sa EDSA Shrine ang naturang grupo at lahat ng makikiisa sa kilos protesta kung saan sabay-sabay silang pupunta sa PPM na susundan ng panghapong aktibidad na dadaluhan din ng Tindig Pilipinas, Partido Manggagawa at iba pang grupo. Batay sa pagtataya ng MMDA, nasa 30,000 katao ang inaasahang dadalo sa pagtitipon. Matatandaan na una na ring idineklara na no rally zone sa EDSA Shrine. Nagbabala naman ang Quezon City Department Public Order and Safety na ang mga wala sa PPM na magsasagawa ng rally ay maaaring sitahin o hulihin ng mga otoridad bilang pagsunod sa no permit no rally. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.